Mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo ay natitipon ngayon upang mag-alay ng papuri at pasasalamat sa dakilang Diyos sa lahat ng biyaya at pagpapala na ibinubuhos niya sa ating mga buhay. Tulad ng pagkakalaob niya sa atin ng mga tanda upang mailayo tayo sa kapahamakan, tulad ng ating mahal na Birhen, ang Birhen ng Biglang Awa. Sa dakilang araw na ito ay ating ginugunita ang patron ng Iglesia Filipina Independiente na may malaking ambag sa buhay at pananampalataya natin sa araw-araw upang sa gayon tayo ay may kalakasan makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayag sa iyo, lahat ng nasa pangarin, nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Amen.
Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang utos na ito. Napapaloob ang buong kautusan at ang katuruan ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Pagsisihan po natin ang ating mga pagkakasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami nung bisal sa iyo, Diyos, makapangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa, sa nakaligtaan namin gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, O Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, O Panginoong Diyos. Amen. Kawan kayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Patubayan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo na ang Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga
Tayo manalangin. Pinupuri at pinasalamatan ka, O Diyos, sapagkat itinalaga mo si Birhen Maria ng aming tagapagligtas. Naging daluyan ng pagpapala at biyaya sa pamamagitan ng pagiging ina ng aming mahal na Panginoong Jesucristo. Nawa sa awa niya at biyaya ay kami maging kabahagi sa pamamagitan ng aming pananampalataya at patuloy na panambahan sa iyo, O Panginoon. Upang sa gayon ang kanyang pag-ibig na katulad ni Birhen Maria na may kababaang loob na sumunod sa iyo ay mapuspos kami at maging inspirasyon at kalakasan namin sa patuloy na pagtalima sa iyong kalooban at mga kautusan. Gayon din, O Diyos, amin din isinama sa aming mga manalangin itong mga hermano at hermana sa kasalukuyang taon na sina Mr. Alvin Perlas at Mrs. Shara Perlas, Mr. Freddy Pastrana at Mrs. Erin Pastrana. Nawa, O Diyos, itong iyong mga anak na naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan, patuloy mo pong pagpalain at gabayan upang mapuspos na iyong kalakasan, pag-ibig at kasaganaan ng buhay. At gayon din, O Diyos, itong mga susunod na hermano at hermana sa taong 2025 na sina Mr. Arnold Sales, Mrs. Marity Sales, Mr. Lori Sales, Mrs. Roslyn Sales, Mr. Herminio Sales at Mrs. Jocelyn Sales. Nawa, O Diyos, ay lubin mo ng iyong mga pagpapalat biyaya upang may kalakasan, kagalakan at kasaganaan ng buhay sa patuloy na paglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay at naghaharing kasama mo. At ang banal na Espiritu, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Isinasaysay sa unang pagbasa ang kagalakan ng lungsod ng Sion dahil sa pagligtas na ginawa ni Yahweh. Halina't pakinggan natin ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa Aklat ni Sefanias, Kabanata 3, talata 14 hanggang talata 18. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso, lungsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inaalis na ni Yahweh, at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang Hari ng Israel. Wala nang kasawian dapat bang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion, huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na ang iyong Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, kagaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan. Ililigtas kita sa iyong kapahamakan, upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Ang salita ng Panginoon. Tawag mo
sinasaysay ni San Pablo sa mga taga-Galacia na isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na isinilang ng isang babae. Halina pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanata 4, talata 4 hanggang talata 7. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang Banal Ebanghelyo na kay San Juan sa Kabanata 2, nagsimula sa unang talata hanggang talata 11. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana, Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Lubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo." Doon may 6 na tapayan, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaanang mo ito para sa paglilinis ayon sa tutuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, "Sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa mga namamahala ng handaan." Dinala na nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ng ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig
kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong inihain ay mga masarap na alak. Kapag marami na nang nainom ang mga tao, saka inihain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyari ito sa Cana, Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesus